Iiral na muli ang No Contract Apprehension Program or NCAP sa mga lungsod dito sa Metro Manila matapos ibasura ng Korte Suprema ang Temporary Restraining Order laban sa programa. Yan ang umarangkadang balita ni Justin Ignacio. Paiiralin na sa mga lokal na lungsod ang No Contact Apprehension Program o NCAP. Ibinasura na kasi ng Korte Suprema ang pinagsamang mga petisyon laban sa naturang programa. Ayon sa Supreme Court, moot o wala ng saysay ang mga isyong inihain dahil sa pagpapatupad ng bago at uniform na traffic enforcement framework sa ilalim ng Metro Manila Traffic Code of 2023. Sabay ng pagbasura sa mga petisyon, pinawalang bisa na rin ng mataas na hukuman ang Temporary Restraining Order o TRO na ibinataw nito noong taong 2022 laban sa MMDA at sa mga lungsod ng Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. Ang lokal na pamahalaan ng Quezon City, isinasailalim na ngayon sa technical review ang kanilang mga kamera. We have to enhance yung markings and signages na meron kong camera o CCTVs na para doon sa non-contact apprehension program. Kabilang din sa kanilang diskusyon ngayon ang paglalatag at uniformity nito sa traffic enforcement. Ayon kay Cardenas, kabilang sa mga lugar sa Quezon City na may mga existing cameras ang P. Tuazon, 5th Avenue, Kalayaan, Camias Road, E. Rodriguez at iba pa. Ayon sa MMDA, wala namang pinagkaibang traffic enforcement sa mga LGUs. Tanging naiba lang ang method ng paghuli dahil gumagamit na ito ng technology. Binigyan diin naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre na ang tanging layunin ng NCAP ay mapairal sa mga motorista ang disiplina kahit na walang nakatingin na traffic enforcer. Ang sukatan ng NCAP ay hindi yung dami ng huli, kundi ang mas gusto nating sukatan is yung pagbaba ng mga violators dahil ang ating mga kababayan ay sumusunod na sa batas. Nilinaw naman ng Korte Suprema na ang pag-absuelto sa kaso ay dahil lamang sa mga technical na issue at hindi nangangahulugang lubos na valid o tama ang mga lumang ordinansa ng NCAP sa mga nabanggit na lugar. Gayunpaman, nag-iwan ng babala ang hukuman na maaari pa rin magkwestiyon sa hinaharap ang bagong sistema kung magdudulot ito ng aktual na paglabag sa karapatan ng mga motorista. Ako, si Justin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.